Ayan mga kaibigan, 242. Itong si Atty. Respicio at Atty. Rowena Guanzon sinagot at hinamon itong si Baculaw na nagfi-feeling reyna-reynahan dyan sa Committee of Justice sa House of Representatives. Talaga naman. At talagang pinaulanan ng hamon, batikos at mga tanong na hindi talaga paniguradong masasagot ng Committee on Justice itong pinaulanan ni na Atty. Guanzon at Atty. Respicio itong Committee of Justice. Hindi lang itong si hindi lang itong si Luistro kundi lahat ng miyembro na nangingisda dyan sa Committee on Justice dahil ang kakapal ng muka na ipasa as sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, pero hanggang ngayon wala silang ebidensya. Kung talagang may ebidensya kayo, bakit hanggang ngayon hindi nyo alam ang ginagawa nyo dyan? Talagang mga kaibigan maraming mga sasabihin yung dalawang attorney nating papanoorin ipagpaubaya na lang natin sa kanila mga kaibigan yung mga paghahamon na yan. By the way mga kaibigan, this is PH Gen Z, ang boses ng Gen Z sa mga isyong papolitika dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood sa ating mga vlogs. At for this video mga kaibigan, talagang mainit ang usapin dito ni na Atty. Guanzon, Miss Cathy Binag at ni Atty. Respicio na pag-usapan rin. Alam niyo ba mga kaibigan na ang United Nations ay hinahamon itong si Bangag na magpa-hair follicle test? Opo mga kaibigan. At ito ay binunyag ni Atty. Harold Respicio na tinihintay na lamang ang yes o yung go signal mula sa Supreme Court bago pa-hair follicle test itong si Bangag. Naku Bangag, the end is coming ika nga. At talagang binunyag din ni Atty. Respicio na ang solid north hindi lang kay Bangag, solid north dahil kay Duterte rin naman, kay Sara Duterte, kay VP Sara. Kaya wag magmayabang itong kampo ni BBM na solid north sila this darating na election. Dahil pakatandaan nila, naging solid north talaga yung mga yan dahil nagustuhan din nila ang pagpapatakbo ng bansa ni former Tatay Digong, President Tatay Digong. Kaya lang talaga lalong lumakas ang unity team dahil sa pagkampi ni VP Sara at pagtulong niya dyan kay Bangag. Yan mga kaibigan, bago natin pagpatuloy, isang like sa ating video, mag-subscribe, malaking pasasalamat na po mula kay PH Gen Z. Ayan mga kaibigan, huwag nating pahabain ng intro, lakta na po tayo sa video, panoorin po natin ito. Ninyo. Yan. Kasi Ito ang hinahanap pinag-uusapan nila ng Salen, Atty. Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang Salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiscover. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpoena doon kapag hindi pumunta yung tao. Hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban, pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitan mo. Saan ka nakakita ng trial? Imagine, Korte Suprema na nga ang nagpapatigil. Nagpapatigil dito sa trial ng House of Representatives dahil sila mismo, hindi nila alam ang ginagawa nila. Mismo House of Representatives, sinabi sufficient in form, sufficient in ground, sufficient in substance, pero wala namang sapat na ebidensya.
mismong ang Committee of Justice ay gumagawa ng mini trial o yung tinatawag na kangaroo court dahil sila mismo hindi alam yung isasampa nila kay VP Sara. Lahat yan ay accusations lamang. Di ba? Komedya, ika nga. Gagamitin mo para siya i-impeach. Ayan, Justice Ascuna agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi, dapat, kung ano na naka-attach dyan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang kukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko nasasabihin, ha? Nilang gusto talagang Napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion ito ni Martin Romualdez. Di ba ito yung may AX dahil sa speaker. May tupad dahil sa speaker. Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At Tama. nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Oh. Pero, siyempre, overruled. Diba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan, oh. Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Oh. Yes, oo. Di ba former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents, it will be a fishing expedition. And therefore, it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po, nasa Supreme Court na naman ang petisyon ni VP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way, dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Saka di ba sinabi naman nila, sufficient in form, sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial Tama. dyan sa House of Representatives? Ano yan? Halatang-halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, no? A fire of balls of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na ifinal ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yon. And that is a question of law. At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa
itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampiyan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan? Kaya pala si Congressman Terry Ridon, napakabibo. Ha? Talagang isasabihin Isa pa yung mokong na yan eh. Ha? Yeah, sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? No, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kunikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi ka kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang Iba na. laki-laki ng galit ng mga ito Ang sasabi lang naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times by travel abroad at ang kanyang commission ay urban poor. So, dapat may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil sila. Sinasabi natin, kung ganyan po kayo, di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyong talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihirig-hiring nyo dyan, i-act nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. Tama. At kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis. Tama. At ng VAT at Ganyan excise dapat. taxes tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir. Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Itong mga minions mo impeachment ng impeachment. Pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta. Yes, Bob, by the way, Attorney Respicio at Mama Bing, humiling ang United People's Initiative sa Korte Suprema na obligahin si Ferdinand Marcos Jr.
na sumailalim sa hair follicle drug Naku. test at ilabas ang resulta. Ayon sa grupo, Mama Bing, Oh. may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo, Yes. lalo na kung makakaapekto ito sa kanyang kakayahang mamuno. Dagdag pa nila, mahalaga ang transparency upang mapanatili ang accountability ng pamahalaan at ang tiwala ng mamamayan. Kakasaba ang Korte Suprema sa tingin niyo? Abay, 3 taon na, wala pa rin hair follicle test. Ako nga, ang hamon ko nga, di ba? Katulad ng mga lumalabas na iba't ibang comment at opinyon na peke ang video, may sakit siya, para matapos na. Nung sabi ko nga, mag-live. So, total, mahilig naman si Auntie Claire mag-live. Mag-live si Auntie Claire, o kaya mag-press con kasama lahat ng mainstream media, walang pili. Oo. Live. Tapos papasok tayo dun sa comment section, tapos sasagutin tayo. Nga mag-live si BBM. Oo, si BBM. Araw-araw mag-live siya. Ganon, Oo. tapos magsilbi na sa bayan. Kasi ang nakikita ko dito sa nangyayari sa House of Representatives, alam na alam nila na hindi papalo ang impeachment. Pero ang kanilang target talaga or mission, isiraan lang talaga si BP Sara. Para bumaba sa survey. Yes, yun lang. Pero ang nagkamali sila dyan. Kasi ilang taon na nilang sinisira. Wala nang bago. Oo. Obvious na obvious at halatang halata. Kaya nila ginagawa yan, may natatakot makulong. Tama. Si Paulo Marcoleta, si Rufus Rodriguez, ang hirap talaga pag minority, no? Ayan, ang galing-galing na abogado niya, no? Pero ayaw nila pakinggan, eh. Wala kang magagawa dyan kung Rufus. Talagang alam nilang fishing expedition yan, pero majority sila dyan, eh. Kaya kanya-kanyang na lang, fight lang, laban lang, di ba? Para marinig naman ng mga tao ang mga argumento na oppose kontra doon sa grupo ni Lilo Istro. Kaya itong girl survey ni VP Sara Atty. Respicio, bumaba ba? Mas tumaas. At sinasabi ko po sa inyo, maraming mga respondent dyan ang galing sa Norte. Yan. Kahit i-isolate nyo ang mga taga-Norte, baka mas malaki pa ang lalabas na pro-VP Sara. Oo, mataas ang BBM na survey, pero mataas din ang lalabas na VP Sara. Dahil hindi po totoo na porket inaaway ni BBM si Sara ay galit kami kay Sara. Sa totoo lang po, gusto namin maging successful si BBM. Kaya natutuwa po kami na healthy siya kahapon. At meron siyang ginagawang mga konting hakbang kahapon. Ang gusto namin gawin niya ay iniengganyo namin siya na araw-arawin niya ang paggawa ng mga mabubuting bagay. Magpakita siya sa taong bayan araw-araw ng malusog. At susuportahan namin siya sa pagpapaunlad ng Pilipinas. At, Tama na ang pang-aaway mo kay VP Sara Duterte. Dahil maubos lang po yan ng oras. Hindi po namin yan gusto. Ayaw po namin na nag-aaway ang aming mga magulang sa aming tahanan. Tsaka yung pag lagi kang galit BBM kay VP Sara, sumasakit ang atay mo dyan, eh. Alam mo? Tumitigas ang atay mo dyan, yun ang sabi ng mga doktor, eh. Pero eto pa, BBM, para sa mga Ilocano, bakit hanggang ngayon di mo nilalabas yung tobacco tax? Di ba yung tobacco tax na yan, incentive yan sa tobacco farmers? Sabi ni Gov. Chavit Singson sa akin, hanggang ngayon hindi mo nilalabas, eh. Talagang gusto mo talagang ipitin ang mga kapwa mo Ilocano o talagang ayaw mo lang kay Chavit Singson? Yung excise tobacco taxes, Attorney Rowena Guanzon, isa yan sa pinakamalaking source of income ng mga taga-Norte. Competitive advantage namin yan over sa mga taga-Visayas at Mindanao Yes. dahil sa North ay meron kaming thriving industry of tobacco. Virginia tobacco. Virginia, Yeah. gusto natin yan. Virgin. At saka broadleaf. Yung mga excise taxes na yan, halos katumbas or even doble pa ng mga nakukuha naming budget mula sa national. Kaya napakalaking pera ang pwede namin makuha mula sa Paano tobacco yan? excise Hindi taxes. naman nilalabas. Paano yung malaki? Pero lista lang pala sa tubig yan. Parang inutang lang ni BBM yan sa inyo. Pinopinramis niya. Hindi alam ba ng mga Ilocano yan? Alam yan. Baka Actually, inilabas na pero sa ibang bulsa lang napunta. Baka kasama sa maleta. Oo nga. Actually, kahapon may nabasa akong post from Kong Paulo Marcoleta. Again, may panawagan po siya. Ang sabi niya, I urge the President to call for a special session of Congress to act on proposed legislative measures that will provide our people immediate relief from the oil crisis. Hindi na kinakaya ng mamamayan ang pasanin, sobrang bigat na.
Sinabi din ng Department of Finance o DOF nitong Martes na ang pagsuspindi ng excise tax sa gasolina at diesel ay hindi magbibigay ng makabuluhang ginhawa sa kabila ng pagtaas ng presyo sa mga nakaraang linggo. Inflation. Ayon kay DOF Secretary Mama Bing at Frederick Go, batay sa pagsusuri ng Development Budget Coordination Committee or DBCC, malabong magdulot ng malaking epekto ng pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina dahil anumang pagbaba sa presyo ng mga gasolinahan ay magiging minimal at maaring mabawi rin ng umiiral na galaw ng merkado. Anong masasabi niyo dito? Naku po, Attorney Harold, Respicio at saka Pombing. Nakakairita. Go, Harold. Kathy, extraordinary times require extraordinary measures. Yeah. Pagkakataon mo na ito, BBM, ipakita mo na ang lakas ng Ilocano, ang pagiging decisive mo. Go, BBM, go. Galingan mo, bossing! Nandito kami buong Pilipinas na sumusuporta sa'yo. Lahat ng resources mo, ibuhos mo sa pagtatanggol mo at pag-rescue mo ng iyong mga kababayan at kalahi. Yung mga mali-maleta ninyong ibinigay sa mga congressman, itigil mo na yung instruction ng impeachment. Sabihin mo sa kanila, i-expedite na lang nila Oo. ang pagpasa ng Taas mga na. legislative measures para ibsan ang kahirapan ng iyong mga kababayan ngayong panahon ng krisis. Lahat Alam mo- ng karunungan mo dyan, BBM, buksan mo na! Buksan mo, papasukin ako! Mama Bing, alam mo ba, Attorney Harold, ang tatay ko ay Ilocano din. Oo. Pero maputi lang ako. Kasi ang tatay ko half Chinese, half Filipino. Mga binag at puwa ng Santiago Isabela kami. Aba, Kaya kababayan mo. naiintindihan ko yon, no? Ang nanay ko lang naman may lahi din. Kaya eto na. May lahing waray. Waray, Oo. pero Japanese, Spanish, German. Oo, Waray. pero tayong mga hindi Ilocano, Yeah. believe tayo sa sipag na mga Yes, Ilocano. masipag talaga. Nagagalit ang tatay ko pag tanghali akong gumising. The first Bawal. na OFW natin ay ang mga Ilocano na pumuntang Hawaii at nagtrabaho sa sugarcane farms. Kala Yan ang ko totoo. Umalis pa po. Bakit ang pinakamaunang OFW ay mga Ilocano at dahil man lang dyan, kahit dyan man lang, ay sana mahalin naman ni BBM ang kanyang mga kababayan at ilabas na niya ang tobacco excise tax na ilang taon na ay hindi pa niya nilalabas sa kaban ng bayan. At bakit? Kaya. Ay, ewan ko dyan. Ayaw niya na kay Chavit Singson. Kaya ayaw niya. By the way, it was kay Chavit Singson and he was congressman who authored and passed that law. During the presidency of my president, Corazon C. Aquino. At talaga, alam mo, BBM, para umangat-angat naman yung popularity mo sa mga Ilocano, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ilabas na yan! Ilabas na Yung yan. malaking bagay na yan, BBM, ilabas mo na! Oo, ilang hundreds of millions lang naman yan. Wala yan. Dami-dami mo dyan mga program funds eh. Extra. Diba? Kaya itong excise tax sa gasolina, ang sinasabi nga, kung may gusto, may paraan. Yan. Yes, Huwag mo kung sabihin sa ayaw. amin, kung ayaw, May dahilan. Huwag nilang sabihin sa atin na lagi na lang kayong deficit dyan. Dahil hindi naman namin kasalanan yan kung bakit kayo may deficit. Sa totoo lang, maraming pera dyan sa budget. Pero kasi ayaw nyo nga na magsakripisyo kayo. Ayaw nilang ng mabawasan. administrasyon na bawasan yung kanyang intelligence fund na ano ba yung intelligence fund ng buong office of the yung mga iba-ibang ahensya is around 16 billion sabi ni Congressman Lian. Biro mo yun, 16 billion. Eh, magkano ang subsidy na kailangan niya? Hindi ba? For this year, it's around estimated at 120 to 170. Sabihin mo na 130 billion. Pero BBM, kung bayaran mo na lang kaya, yung estate tax sa estate ng tatay mo na 203 billion ay sapat na ang ibaba mo ng excise tax ng gasolina at zero VAT na at kayang-kaya na. Mag-carry na yan
carry na yan ng inyong administrasyon. Kaya, pero ang sabi nila kasi itong Ilocano na ito, makunat talaga. Totoo ba yan? Makunat po kaming mga Ilocano, except sa aming mga girlfriend. Pero sa taong bayan, BBM, tratuhin mo sila bilang asawa at kapamilya. Maging galante ka po sa kanila. Dahil mayaman na po ang inyong pamilya. Ang estate tax pa lamang na kailangan yung bayaran, ibig sabihin, napakalaki na po ang minana ninyong mga kayamanan na ninakaw ng iyong ama. Oh, Bakit kailangan mo pang magnakaw? Bakit pinapabayaan mo pang magnakaw ang iyong pinsan? Hindi ka naman ire-rescue niyan eh. Oo, Hindi po wala. ba? Pag Wala. naging presidente, si Vice President Sara Duterte sa susunod, which is likely to happen, ano ang gagawin mo? Sa pamilya mo, BBM, malamang aalis kayo ng bansa tulad ng ginawa ng tatay mo. Dahil paghihigantihan kayo. Gusto ba namin na ma-ostracize kayo at matanggal kayo sa Pilipinas? Siyempre, love pa rin namin kayo. Gusto namin na maging maayos ang kalagayan nyo sa ating bansa, ang inyong kalusugan, at maging masaya ang pamilya ninyo. Kaya hindi po talagang maganda ang resentment, ang revenge. Sabi nga nila, if you take the path of revenge, prepare two coffins. Bossing, tama na po ang paghihiganti. Please. Tama. At saka, bakit ba siya maghihiganti? Ano bang Kanina ginawa siya nito ni VP Sara sa kanya na Naging kailangan presidente nga. maghihiganti? Hindi, alam mo, Mama Bing, ito yung perfect example din. Pinag-usapan na natin to before, no? Na dati, naniniwala tayo na kapag ang isang politiko or na tatakbo ay mayaman, hindi na magnanakaw. Iba pala ngayon. Kasi even ang mayayaman Hindi naman na totoo. ating secretary and everything, hindi tayo makaranas ng kaginhawaan na supposedly wala nang magnanakaw kasi mayaman na. Pero anong nangyayari sa atin ngayon? Lalong naghihirap. 3 taon Diba? na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi po yan ordinaryong usapin. Kaya ito na magnify itong fuel crisis at gutom sa tao. Grabe, Dahil no? sa 3 Sunod-sunod. years na pangkaw-kaw nila sa kaban ng bayan at dumating itong crisis, ibig sabihin, naubos na nila. Correct. Flood From control lang, oo. 1.9 trillion. Exactly. From flood control, pinakita ng Panginoon, biglang nagbaha. Nag-declare siya, 5,500 flood control projects. Meron, Oo. proud na proud. Ito ang Biglang fuel. the next day, nagbaha. Biglang ngayon, may nangyari ulit. 'Di ba? Fuel crisis. And Tapos it's not yung going to denial. stop, ha? It's Yes. not going to stop in the next 2 months. It looks like because Iran is not letting up. Yes. Hindi siya susuko. At lalong marami na nadadamay ngayon. At ang mga Amerikano na nag-demonstrate sa Amerika na itigil ang digmaan, stop the war of the United States against Iran because sinasabi nila, this is not our war. It is Israel's war against Iran. At ngayon, yung Strait of Hormuz na yan, mga kababayan, may mga mines dyan nilagay ang Iran at kung sino lang ang dadaan na mga Allowed. ships na may dalang fuel ay magbabayad pa ng equivalent ng $1 in Chinese yuan per barrel. Ngayon, pinagmamalaki naman ng BBM administration na sinabi ng ambassador ng Iran na pwede namang dumaan na ang vessels na may dalang fuel to the Philippines na walang naligtas sila. Ang tanong nga ng mga tao, meron ba tayong ganon? Kasi parang wala naman tayong... Not that vessel. Ha? Hindi, Mama Bing, natatawa rin ako, no? Kasi kahapon ba yan, no? If I'm not mistaken, baka kahapon nga yung napanood ko na merong hearing sa Senado na nagtatanong ang mga senador na bakit kailangan pa natin magpaalam sa Amerika if bibili tayo ng fuel or ng krudo sa Russia na willing tayong tulungan at pagbentahan. Ngayong nasa gitna tayo ng crisis na ayaw nilang ang aminin. Tama. Diba? Sabi nila wala tayong crisis, kaya siya ididemanda raw pag may nagsabi na may oil crisis tayo or whatever, no? Pero kung wala ho tayong crisis, bakit ho, linggo-linggo tumataas ang ating ang presyo ng krudo? So, di ba? Yun yung Hindi problema. na babalik sa normal ang presyo, mga kaibigan. Kaya si John Vic Remulla, Attorney Respicio, ay nanguhuli na lamang ng mga lalaking topless.
Wala siyang inuhuling babae na topless. Mga lalaki lang. Dapat pala magtago ako at Rowan Aguanzon. Oo, kasi mga biceps mo dyan, ha? Nakita dyan ng mga, ha? Narinig yun ba, Mama Bing, na nananawagan si Cavite Representative Kiko Barsaga nitong Martes na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ang nasa likod ng kanyang pagpapakulong. Kakabalik niya lang doon, ha? Nanawagan na naman. Oo, Di pa tapos yung 60 days mo. Eto. Ito na naman. Oh, talaga. Etong sinabi niya, Fight lang, Kiko. Fight lang. Sige. Alam niyo ba yung sinabi niya, Mama Bing? Ano? Pinakulong ako ni Marcos pero lumalaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Ani Oo. Barsaga sa isang social Pero media sumuko na siya. Sa, police ba yun? Yes, sumuko si Barsaga naman po sa mga Sa otoridad libel. noong Monday po. Oo. Nang gabi matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong cyber libel. Nakapagpiyansa naman siya bandang alas 10:25 ng gabi. At agad ding nakalaya. Attorney Respicio, palagay mo sinadya niya yan na magpa-picture talaga siya dyan na naka-orange, sa may ganyan. Palagay mo. Nag-ready siya. Oo, Ang magkakilala tawag kayo. ko dyan, dahil siya ay meow-meow, pussy pick. Dapat R18 yan, bawal yan ipakita. Oo. Pussy pig! At magaling yung Mama Bing, yung warrant of arrest niya sa Regional Trial Court Branch 147 ng Makati. Cyber libel complaints. Oo, kasi natatandaan na guide din sa cyber libel laban kay Pinayon Barsaga. sa kanya. Sino? Kilala mo ba? Negosyante. Nauuso nga niyo pala may- Antipolo Representative at Deputy Speaker na si Si Ronaldo Puno. Puno Oo. at Manila Representative na si Rolando Valeriano. Si Puno, talaga si Puno eh. Talagang Yeah. favorite niya ito si Kong Kiko talaga eh. Nagigil si Congressman Puno dito. Kaya, ang tingin ko dyan, pahabaan na lang ng buhay ito, Attorney Respicio. ng PC. Mukhang mas tatagal siya. Kasi kaugnay daw sa kanyang Facebook post noong Enero 9 kung saan sinabi niyang tumanggap umano ng suwalang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay Enrique Razon sa iba't ibang pagtitipon sa Soler bago ang halalan noong 2025 kapalit ng suporta kay Speaker Martin Romualdez. Anong comment niyo po dyan? Ay, napakahirap pong tumaya sa mga taong hindi kilala. Madami. Bigyan mo ako BBM ng trilyong-trilyong salapi, hindi ko itataya ang aking bayag sa taong hindi ko kilala dahil alam kong mga Ilocano, hindi namin siya susuportahan. Hindi yan mananalo si Speaker Martin Romualdez na Isabela dahil first of all, hindi siya gwapo. Doon na. Ang mga Ilocano, mahilig yan sa mga makikisi. At maitim. Maiitim, at may mga cuts ang mga muscle, at malalaki at mahaba ang isang parte ng katawan. At masisipag. At mukhang kalabaw. Itong si Speaker Martin Romualdez mukhang baboy. Hindi mukhang kalabaw ito. Mistiso ito eh. Mistiso. Oo, Kaya hindi nanalo ito ng senator eh. Tumakbo yan with tumakbo PPRD pala ha. siya. Tumakbo yan. Hindi na nanalo kasi sabi ng mga tao, ano ba yan? Hindi man nga marunong magtagalog, English na English, waray pa kaya. I think mahihirapan na sila kung sino man yung i-endorso ng gobyerno na to dahil sa nangyaring pamamalakad nila, mahihirapan ng magtiwala ang tao sa kanila. So, tama ka, Mama Bing, mamili kayo 2 taon or 6 na taon. Ang tawag dyan, lame duck president. Lame duck. Hindi niya na may pasa yung kanyang mga policies at pet legislations yan pag ganyan na, sa ngayon pa lang, parang atras na itong grupo ni Congressman Puno sa impeachment eh. Oh. Balita ko, nakita ko siya sa TV, sinabi niya, there's no new evidence. We are not so hot about it, sabi niya. Which is true naman, no? Ay, ibig sabihin, this is politics, guys. Di ba? It's politics. Kung ako naman ang congressman, teka muna, ha? Total, wala namang mananalo dyan sa kabila, bakit ko ba ipapa-impeach itong Vice President? Mamaya, manalo pa ito. Yari naman ako doon. Kaya tama yung announcement niya na maaga eh. Dahil ang mensaheng iyon na implicit ay, ako yung next president ninyo. Gusto nyo bang kaaway ko kayo kapag ako na ang presidente? Oo, Yun. gusto Magdalawang nyo isip akong kayo. tanggalin? At kung hindi kayo mag-succeed ng pagtanggal sa akin, bueno na. Di ba? Hindi, kasi at saka kitang-kita. Talagang ang maganda ngayon, sa ilang taon nang sinisiraan si VP Sara, alam na alam ng tao din ngayon yung ginagawa sa House of Rep ngayon na impeachment
mini trial. Yun. At ito naman, bawat naman galaw ni Auntie Claire, ay si Sara ang, BP Sara ang tinatanong. Pag sabihin natin, si BBM, nasaan na, Auntie Claire? Ha? Tapos sasabihin niya, bakit? Si BP Sara, nasaan na ba? Imbis na magtrabaho, ay pumupunta sa dehig. Ma'am, trabaho naman ng Vice President, ay maghintay lang kami kung wala na yung President. O kaya temporarily incapacitated. Kaya exercise ng exercise, pakita sa atin na hindi siya temporarily incapacitated because under the Constitution, if the President is under anesthesia, is temporarily incapacitated, the Vice President automatically takes over without any act on the part of Congress. Kaya abangan natin lagi ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Dahil pag siya ay nasa ilalim na ng anesthesia, ay magdahan-dahan na po ako maglakad-lakad puntang gate sa Malacanang. Yan ang mangyayari, mga kaibigan.